So ayan po, no, good day, welcome back to our channel, and if you're new, please do like and subscribe. Hit the notification bell para updated tayo every time na may bago tayong update. So ngayon mainit yung yung issue na ibaban daw yung Binance. So may na-sample na silang dalawa, nakalimutan ko lang. So it's available sa website ng SEC ng Philippines. So you can search it there na lang. Si Binance medyo delay kasi maraming user, so hindi nila basta-basta ibaban yan, no? Kasi maraming magagalit. Bali si SEC nakipag sa NTC. Tapos kapag nagkasundo silang i-ban yung Binance, i-block ni NTC yung website. So hindi na siya masa-search. So paano bumili ng asset without the use of centralized exchange like Binance, CoinsPH, PDAX? You can use MetaMask if you want. So punta lang kayo sa MetaMask nyo extension. Now if you don't have an extension yet, you can search it on your Google extension, no, sa browser, sa Chrome browser, Google extension. Search nyo lang MetaMask, and ilalagay ko na lang yung link ng extension para ma-install nyo siya sa browser nyo. So first, gawa ka ng account. Kapag nakagawa ka ng account, isave mo yung seed phrase at saka yung password. Okay, kasi yung seed phrase, yun yung emergency login mo sa iba't ibang device. So kung wala kang seed phrase pero nakaka-login ka sa isang device, ayos lang yan. Pero pag nasira yung device mo, hindi mo na siya pwedeng i-transfer sa ibang another unit or another laptop or PC. Kasi wala kang seed phrase. So, ganun ka-importante yung seed phrase para siyang susi sa wallet mo. Doon nakaka-login ka ngayon sa PC mo, pero kapag nasira yan, hindi mo na ma-open. Pwede mo siyang i-open sa kabilang unit or device mo. Now, pag may MetaMask ka na, login ka na, create ka ng account. So, ito, example natin. Nag-create ako ng another wallet at under sa Polygon to, no. So try natin bumili using MetaMask. So click natin tong buy and sell dito. Sana nakikita yung mouse, no. Click natin tong buy and sell. So ayan, na-click na yung buy and sell. So i-full screen na natin. So ayan, nandito na tayo sa MetaMask. So nasa buy tayo. So where are you located? Dito. Then availability may vary based on your bank's location and your payment provider. So search natin Philippines. So ayan, no, kitang-kita merong Philippines. So click natin. Tignan natin kung ano yung mga available. So as you can see, merong GCash. Napaka-accessible ng MetaMask. Pwede kayong bumili dito using GCash. No, pwede ding Mastercard or debit card. No, credit card or debit card. Visa, Mastercard. Merong Paymaya din, no? Then meron din silang GrabPay. So scroll pa tayo sa baba, merong ShopeePay nga, ayan, no. Merong ShopeePay, merong BPI, merong Union Bank, and GCash, Instant, lowest buy limit, RCBC yung huli. So itong GCash naman, Instant highest buy limit, then Instant lowest buy limit. So dalawang option. So the rest, ang RCBC medium buy limit, ang Union Bank highest buy limit, BPI naman highest buy limit din, GrabPay highest buy limit, Maya highest buy limit, debit lowest buy limit, GCash. So click natin ng GCash, try natin. So ayan, no, meron silang pwede kang bumili, pwede kang mag-sell, no. Why cash out with MetaMask? So ito yung sell. So nasa sell tayo, region not yet supported. Search natin. So hindi pwedeng mag-sell. Pwede ka lang bumili pero hindi ka pwedeng mag-sell. So may option naman diyan, pwede mong i-convert into XRP yung gusto mo i-withdraw. Deposit mo siya sa CoinsPH. Okay, so yan yung option sa pag-withdraw. So in a matter of 1 minute siguro, papasok na yung
papasok na yung purchase mo, no? So, ayan, ito, dito, Ethereum, may option tayo, pwede kang bumili ng Ethereum. Sabihin natin gusto mong bumili ng 1,000 pesos worth of Ethereum. Minimum amount is 1,673. So, may 1,673 pala na minimum sila. Okay, so yan yung minimum. Try natin sa iba. Kung may minimum sa ibang coin. Like for example, Bitcoin siguro. Try natin BTC. Wrap BTC sa Polygon ata to, no? So, nasa Polygon tayo. Wrap BTC ng Polygon. Wormhole. Okay, so try natin 1,000 kung may. The same yung minimum, 1,673. So, gawin mo na lang 2K para sure, no? So, connect MetaMask, Gcash Instant. So, ayan, naka-ano na siya, nakalagay na siya ng quote. Bali, yung, kasi yung, may quote, kasi every second or every second, every minute, nag-change yung gas. No? So, may gas na babayaran. Kaya yung quote, nagka-countdown kasi every countdown, may panibagong gas. So, ayan, magbabago ulit yung gas. After nito, magbabago yung quote. So, ayan, nagbago ulit. Kasi may gas. May gas kasi dito, yan, no? Ang gas is GUI. GUI yung term. May specific na GUI ng ito, safe, average, saka yung fast. Yung safe, yung pinakamahina na kumbaga kung ano, parang sa kung corruption pa na corrupt na mga agency, no? Huwag na natin pangalanan. Kung may corrupt na agency, syempre may padulas yan, di ba? Para mabilis yung process ng process ng papers mo. So, babayaran mo yung ano, nag-process using gas fee. So, yung gas fee, yun yung padulas. Okay, so depende kung gaano kalaki. Kung mas malaki, dito ka sa fast. Sabi natin itong safe. Nasa ano lang yung safe? Sabi natin 500. Tapos itong average nasa 1,000 pesos yung gas fee mo dito. Then sa fast naman is 1,500. So uunahin ng gas fee. Uunahin i-transact ng system yung may malaking gas fee. Okay? Kasi doon sila mas pepera eh. So unahin nila yon. Pero pwede namang dito sa safe, kaso nga lang medyo matagal. And may chance na mag-fail yung swap mo or yung transaction mo kasi nga depende sa ano yan, sa volatility ng market. Kasi pag mas mabilis yung galaw ng market, malaki yung chance na yung itong safe mag-fail kasi from time to time nag-change yung gas fee kasi nga sobrang bilis ng galaw ng market. Lalo na pag continue umaangat-angat yung price, tapos gusto mong bumili, gusto ko nang bumili. So, hindi ka makakapasok using safe gas fee. Hindi ka rin makakapasok using average. Dito ka sa fast. Yung minsan nga, may nag-i-exceed pa sila sa fast. Sabi natin, yung suggested ng fast is 1 GUI or 2 GUI. Ang iba nagsiset sa 3 GUI, 4 GUI, 5 GUI. Nilalampas sila para yung mga nakaset sa fast, mabypass nila yon at sila talaga yung maunang ma-transact para masabayan nila yung paglipad ng market. Yan yung purpose ng gas fee. Depende sa ano yan, sa congestion, sa congested ng market. Para siyang example natin, para kayong 10 taong pinapasok sa zoo ng libre. Tapos yung siraulong may-ari ng zoo, pinadlock yung gate. So, di kayo makalabas. Pero may dala kayong pera. So, yung may-ari nag-release ng lion sa loob ng zoo. So, kakainin kayo ng lion. So, para makaalis kayo, magbabayad kayo ng gas fee. So, kung sino yung mas malaking magbayad ng gas fee, siya yung unang makakalabas. Yan yung parang logic dyan. So, malaking gas fee, siya yung unang magkakaroon ng successful transaction. Okay, so yun, ito yung method of buying and selling. I mean buying lang pala kasi yung sell di natin pa ma-tackle ngayon yun.
Pero madali lang naman. Mag-convert ka lang ng XRP. Pag yung XRP mo ipasok from MetaMask na XRP, pasok mo siya sa CoinsPH na XRP. Pwede rin sa Paymaya or PDAX. Okay, so gusto mong bumili, sabihin natin ban na yung Binance. Pero wag naman sana. Ito, option MetaMask. Pwede yung MetaMask. I think meron din sa iba ata. Marami namang decentralized na exchange. DEX or DEX, decentralized exchange si MetaMask. Centralized exchange naman si Binance. I think si MetaMask hindi kayang i-ban ng Philippine NTC. Hindi nila kayang i-ban to. Kasi decentralized siya eh. So, accessible siya talaga sa So, I think di siya pwedeng maban. Decentralized kasi siya. So, pwede ka mag-swap, pwede ka pa rin mag-trade. So, marami pa rin option. Tsaka kung kumaban man siya, pwede kang gumamit ng VPN. Okay? So, pwede kang gumamit ng VPN para ma-access mo yung MetaMask mo. So, walang issue. Walang hindrance. No? Walang hindrance sa pag-trade using MetaMask. So, ito talaga pinaka-last option yan na to. Sakaling maban yung Binance. So, pwede kayong gamit through MetaMask. So, may option dito. No? May option dito. Ang option ni SEC para talagang mapigilan nila yung mga taong mag-grow. Pigilan nilang yumaman. Is ialis nila itong option ng buy, no? Alisin nila yung option ng buy gamit ang GCash and other banks. Pero since kasi connected siya sa connected online na lahat yan so talagang mahirapan sila. Mahirapan silang yan, no? Ang mahirap sa bank transfer, medyo stricto ata si BPI, BDO. Pero si Union Bank, ayos lang, walang problema. Si Union. Crypto friendly si Union Bank. Okay, so I think si GCash din crypto friendly din si GCash since may siya, GCrypto. Tsaka si Paymaya. So, I think crypto friendly silang tatlo. Yung mga bangko lang talaga medyo stricto. At ginagawa lang nila yan to avoid money laundering. So, ayos lang naman. Pero kung maliit lang naman yung trade mo, pwede yan. Pwede kang mag trade sa crypto. Unless kung medyo million na yung profit mo. Yan medyo mahirapan ka nang justify yung profit mo na saan galing, no? Maamla ka talaga kasi malaki na yung malaki na yung pinasok mo eh. So, kung mga ganitong lang, tipong mga pulubing trade, pwede na dito kasi sa Meta mas maraming maraming mga new list na coin na pwedeng maging gem sa mga kagaya nitong kagaya ko na sabi natin 2,000 lang yung asset ko. So pwede ko siyang ibili ng shitcoin or meme coin. Tapos hayaan ko lang siya. Then balikan ko lang kapag tumubo na yung meme coin na hype. Then yun i-cash out ko na. Convert ko siya sa XRP, then send ko siya sa CoinsPH or GCrypto or Paymaya. Okay, so yan lang siguro muna. At ayan, may option naman, GCash. Pwede rin sa debit. Ayan, try na natin debit. Parehas lang. 5 to 10 minutes yung yung process. Bitcoin. Paymaya. Ayan, Maya. Pwede rin. Hindi. Then, GrabPay. Maraming option, guys. So, ito GCash na highest buy limit and meron din GCash na lowest buy limit or maliit lang yung sabi natin buy limit. Pwede 100. Hindi, parehas talaga. 1,673 talaga minimum nila
So, yeah, make sure na gawin nyo na lang 2,000 kasi baka may mga charges yan na di natin alam magkano. Pero yung charges naman na yan, kung tutubo yung nilagay mong asset, tutubo siya, mababawi mo naman yan. Ganyan naman yung crypto. Lalo na ngayon, paangat yung walang walang other option yung market. Aangat talaga siya. For me lang walang other option yung market ngayon. It's going up. May correction man. If ever na may correction, aangat pa rin yan, lilipad pa rin yan. At hanggat hindi mo lang i-sell yung asset mo na palugi, hindi ka malulugi, di ba? Hold mo lang siya. Huwag mo siyang huwag mo intindihin. Kasi ganyan talaga, huddle mo lang. Okay? At may kilala nga akong naipit sa 69k eh. Nakalaya na siya. Pero tumubo siya kasi nagdi-DCA siya. Bumili siya sa 40k. Bumili siya sa 28k. Bumili siya sa 20k. So may tatlong may tatlong purchase sa Bitcoin sa baba na nag-profit. Yung 69k na first na ipit niya, hindi na tumubo yun, pero yung tumubo yung tatlo sa baba. Kasi kung hindi siya naglagay sa ilalim, break even lang siya ngayon. So ideally, every time na magda-drop sa support level, bumili ka. Ganyan lang. Every time na mag-drop, bumili ka. Okay. Gusto mo mo lang kung magkano nilagay mo sa top, kung magkano nilagay mo sa ipit mo sa taas, i-double mo siya sa next support level. Then ang pangatlong option mo, gawin mong half sa another support level. Then the same amount sa last na purchase mo, yung half ulit sa tuloy-tuloy na yan na half. Huwag mo nang i-double kasi tubo na yan tubo na yan, tumutubo ka na yan. Gawin mo na lang half para masundo yung ipit mo sa taas in the middle of the bottom and the peak price ng bili mo. Sabi natin nasa 70k ka, sabi natin nasa 100k ka bumili, nag-drop yung price sa 0, pero may mga purchase ka sa gitna, like may purchase ka sa 90, 70, 80, 60, 50 ganyan. Pag lumipad yung market sa 50, pwede mo na i-outlet yan, tumubo ka na yan, tubo ka na yan, positive ka na yan. So pwede mong i-out isama mo na yung out mo sa top, tubo ka na yan. Yan yung DCA. Okay, sana matutunan nyo yung style. Mas maganda kasi mag-DCA pababa. Kasi kung pataas kasi, hindi na DCA. DCA siya pero paangat. Ang tawag dyan, position sizing. Ini-increase mo yung position mo, pero pataas. Ang pangit na sa position sizing, pag bumagsak yung market, talo ka na. Mas maganda talaga pag pababa yung market, doon ka magdi-DCA. Kasi kung position sizing kasi yung gagawin mo, napataas, mahirap na yan option. Pero kung alam mo namang aangat talaga yung market, pwede mo gawin. Know your risk limit lang, know your appetite. Kung kaya mong mawala yung mga nilagay mo dyan sa paangat, tanggapin mo na lang. So ganyan lang talaga. Tsaka kung hindi mo naman siya ibibenta ng palugi, from time to time susundin din ng market yan. Wag mo lang isipin, susundin din ng market yan. Maging pa yan, blessing in disguise in the future. Sakaling nakalimutan mo na, may nilagay pala akong tapos pag silip mo naging million na. Nako, sarap nun. Naglagay ka ng $50 sa Doge, nagkaroon ka ng 1 million Doge, tapos naging piso yung Doge. Yung 1 million coin mo naging 1 million pesos. $50 lang. Ako. 'Di ba? Ganyan yung crypto. Paswertihan lang. Okay, so yan lang muna siguro. Peace and out, like and subscribe and chill.